Hello watchers! Yes, so for this video is update po tayo sa aking previous video. Ito yon about animals. Yes, so alam naman natin na hindi lahat tayo is merong alagang hayop kagaya ng karabaw, baka, kambing at iba pa. Okay? So dito kasi sa amin, yung sa probinsya, super pinapahalagahan yung mga animals kagaya ng karabaw dahil super laki ng tulong sa hanap buhay. So this time, for this video, i-share ko sa inyo kung paano or ano dapat gawin if yung mga alaga nating hayop magkasakit. Kagaya ng ayaw kumain, hindi makadumi, at saka yung pakiramdam na sakit ang kanilang tiyan. Okay? Lumalaki yung tiyan ng karabaw. Kahit baka isa lang rin yun ng gamot. So, yung i-share ko sa inyo is yung update sa first vlog ko and now. So, alam nyo na, yung first vlog ko is yung karabaw namin is sasabihin na natin na hindi kumakain ng ilang days before namin nalaman na meron siyang or hindi maganda ang kanyang pakiramdam or sakit ang kanyang tiyan dahil nga matamlay siya tingnan, palagi siya nakahiga and ayaw niyang kumain, hindi siya makadumi, pero hindi rin siya makaihi. So super super worry kami syempre, especially yung mother ko. So pag yung karabaw natin o baka, pag ganyan yung mangyari, hindi naman kailangan talaga na pupunta ka agad sa mga DE or animals, di ba? Dahil nga yung animals is meron naman talagang doktor. And ang gagawin mo is yung ang tinatawag na home remedy or kumbaga isa lang mo yung hayop mo or yung mga alaga mong hayop sa iba't ibang paraan. Like gawin mo ang lahat para hindi ka makagastos and then para ma-back to normal yung ating hayop. So for example sa karabaw, yung karabaw is nakakain ng damo na merong poison. Alam nyo ba merong damo or alam nyo na merong pampapatay ng damo or merong poison ang damo para madaling mamatay sa ating mga taniman. So ito yun, okay? And then once yung grass nakain ng karabaw, talaga yung karabaw is posibleng mamatay pag hindi maagapan. Ang gagawin natin is kailangan lang natin sila painumin ng pure na coconut milk o kaya tuno ng lubi. So yung coconut milk kasi super laki ng tulong para sa ating alaga na makatulong kung makatulong sa kanyang pakiramdam na mas mapabuti. Kaya kagaya ng hindi siya kumakain, hindi siya makadumi at hindi siya makaihi. So that isa yan sa mga possible na gamot na pwedeng ipainom sa karabaw gamit yung bote ng kulapo or kahit mineral water. Diyan mo ilagay. So yung lubi is yung niyog na kinudkod. Hindi mo lagyan ng water, talagang pure na pure na katas niya or pure na milk. Okay? Hindi po lagyan ng water. Kahit isang baso pwede ipainom sa karabaw. And then, hindi naman agad-agad okay yung karabaw, diba? So, gawin natin 3 times a day. Kailangan natin agapan. Dahil yung tiyahin ko, meron siyang karabaw na babae and lalaki, dalawa. And super laki na. Like kung ibebenta niya yung isabi, yung lalaking karabaw, kaya niyang magkapera ng 45,000, yung isa 30,000, parang ganon. Pero yun nga, dahil sa kapabayaan at hindi naalagaan ng tama during nagmasakit, inamatay. So yung ginawa nila is nilibing na lang, naghukay sila and then nilibing nila ang kanilang dalawang karabaw. So kagaya rin ang sinasabi ko na hindi kumakain, palagi nilang naghiga, parang may sakit, parang sakit ang kanilang tiyan. So yun din ang nararamdaman ng karabaw ng aking tiyahin. Kaya namatay yung dalawa dahil hindi naagapan and kakulangan sa pag-aruga bilang owner ng hayop. Okay? So after that, hindi lang tayo nakafocus sa coconut milk, marami pa ding paraan. And yung pwede natin silang painumin ng oil or mantika. So yung mantika is napaka-effective din na paraan para sa mga poison, para sa karabaw na hindi makaihi, hindi makadumi, especially hindi makadumi kahit baka pwede yan. Painumin lang natin sila ng isang
isang lipid ng mantika every kahit 3 times a day. And then yung mantika kasi is yan, suggestion yan sa DA. So alam naman natin yung DA is yan, expert yan sa mga animals, 'di ba? So pag yung hayop natin is talagang hindi na kaya natin nagamutin, talagang pupunta tayo sa DA. So ayan, ang mantika is super required sa DA na painumin yung kalabaw. So kung hindi agad-agad maging okay ang kalabaw, as in painumin mo lang siya ng 3 times a day ng isang lipid na mantika. And aside from that, 'di ba? Aside from that, pwede rin natin painumin yung kalabaw ng gamot para sa sakit ng tiyan. Kagaya ng iniinom natin. For example, yung Bactrim or Metronidazole. So kailangan natin silang painumin. Kagaya ng ginawa ng mama ko, pinainom niya ng Bactrim, tag-2 tablet, at saka Metronidazole din, yung mga bulong or yung mga gamot ng tao na related sa sakit ng tiyan. So pinainom niya, and tag-2, tinunaw niya sa water, at saka pinainom sa karabaw. Yung feeling na mamatay man yung hayop, at least ginawa mo ang lahat ng side mo para siya mabuhay, di ba? Yung feeling na wala kang pagkukulang. Okay, mamatay man yung alaga mo, yung mahal mong alaga, at least hindi mo masisisi yung self mo dahil yung part mo ginawa mo, 'di ba? So ganun yun sa amin. Okay, and update. So yung karabaw namin before, ganun ang nangyari sa kanya. And now super mataba na and healthy, like meron na siyang anak, and malaki na yung anak niya. And now, yes, okay lang yung karabaw namin, pinapakain. At saka, minamahal. Iba og toro. So, and aside from that, pinainom rin namin siya ng egg. So, yung egg, pinainom namin sa kanya, yung fresh na egg, like 2 egg, and then 2 egg, at saka nilagay namin sa baso, and then pinainom sa aming karabaw. Busog, guro kayo. Okay, so ito yung karabaw namin. And talagang sobrang okay na siya, like super healthy na niya, as in back to normal. So baka at karabaw pareho lang yun na yun yung mga sakit. So isa lang yung masasabi ko, mahalin natin yung alaga natin hayop. Huwag natin silang saktan physical, dahil kagaya natin, meron din silang puso na masasaktan, and meron din silang kakayahan na umiyak pag hindi na nila kaya yung sakit na kanilang nararamdaman, especially physical, di ba? So wag natin i-compare yung tao at saka hayop, dahil nga meron naman talagang kaibahan, especially yung feelings, like hindi madaling makaintindi. Okay, so makaintindi naman sila, but not all the time sa gusto mong ipaintindi sa kanya. And then yun lang, dapat tayo maging animal friendly, animal lover, maliit man yan o malaki, and may halaga man yan o wala, as long as meron silang puso, then masasaktan din sila. So, especially sa mga karabaw, baka, wag natin silang saktan physical, mahalin natin sila at iparamdam sa kanila na special sila, at alagaan ng mabuti, pakainin, and kung meron silang maramdaman na hindi maganda sa kanilang katawan, gawin natin ang lahat, kahit wala tayong pera, hindi yan hadlang. Merong mga paraan paano tayo makatulong sa ating mga alagang karabaw, kagaya na sinasabi ko na painumin lang natin ng itlog, okay? Itlog, mantika, coconut milk na pure, mag-good ka lang ng lubi, wag mong lagyan ng water, pigain mo ng pure ng milk, and then pwede rin mga ng tao, like gamot ng tao para sa sakit sa tiyan. So painumin mo, tunawin mo sa baso, and then pwede rin naman bitrasin. So yung bitrasin mabibili yan sa mga store. So yun lang kasimple. So spread the love, no hates, and hopefully kayong lahat is animal friendly and animal lover. Thanks for watching everyone. Bye bye.